in politics, marami na rin poverty. How do you feel what has happened sa politics of our country? Hindi lang sa politics. Historically, hindi ito pintas sa kahit na sinong administrasyon. We have been doing the same thing politically, economically, national security, over and over again. Pareho ang ginagawa natin at umaasa tayo na ibang resulta. May tawag dyan. Alam niyo yung tawag dyan, di ba? 86. Revolutionary Government, Freedom Constitution. Pagkakataon na sana yun, opportunity to fix the systems, re-engineer, fix damage. Ano una natin ginawa? Nag-election tayo. As if elections will solve the problems of our country. Diba? Yun ang nangyari. Historically, politically, economic. So, baguhin naman natin yung style. Reforms talaga. Reforms for, not against. Hindi mo away-away, sayang. Pero ito nakakatawa. Tayo talagang pinagpala tayo. At policy level, naintindihan ninyo ito, alam ko eh. At policy level, sabi ng mga economic planners natin, our economy at policy level, ang gagawin lang natin, gumising araw-araw at ipagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumapalo ng 6 to 8%. At policy level. Ang hamon sa ating lahat, lalo na sa gobyerno, is kung paano mararamdaman itong 6 to 8% na pag-ulan ng ekonomiya nung kumakain sa basurahan ng mga kabayan natin. Marami pa rin poverty. Yes. Marami. Ngayon, tinatanong ako, former senator, former colonel, ano ba gusto mo ngayon? Sabi ko, gusto mo lang umuwi. Para 5 na apo ko eh. Gusto mo mabuhay naman ng tayo. Sir, anong edad na ninyo ho? Hindi naman kayo mukhang matanda. Sabi ko sana, 77 na po ako. Wow, hindi kayo mukhang... Sir. Pero ito, gusto ko lang umuwi. Pero sa tingin ninyo, tayo, yung mga magkakailan, pwede, bakit kayo nandito pa sa professional media? Maatin ba natin na umuwi at makatulog na mahimbing na alam natin may naiiwan pa na kumakain sa basurahan? Maraming problema pa. Our country is our home, no? Our people are our family. So you will be a fiscalizer like before, independent fiscalizer. Dahil nung naging senador, akala ko trabaho senador, tahimik, umanang patas, wala sa media. Ngayon siguro, So, yun ang nagtulog sa inyo para bumalik kayo? Yun ang nagtulog sa inyo ngayon para makabalik kayo? Yung tambayan ko. Mas makituloy niyo yung... Daming problema. Sabi ko sa akin, baka kailangan ko pa ron. Sabi ko, tingnan natin kung pagkakatiwala. Tingin ko kailangan. Sir, ano po yung masasabi ninyo? Kasi as far as my personal observation, Pilipinas lang po pinaka-almost na election palagi. Every 3 years. Sabi niya, ano sabi ng mga foreign investors sa atin? Sabi ko, pwede ba kayong samahan nyo kami mag-invest kayo? Naku, Mr. Senator, di ba? Ang hirap sa inyo, new president, new medium-term policy, new yan. Wala tayong continuity. Dapat, walang long-term plans. Maganda yung programa, ituloy. Kahit na sino pa yung promotor nun. Pag masama, di ayusin. Continuity. Why? Sinabi nyo, every 3 years election tayo. Sumakay kayo aeroplano. Diba? Bago mag-cruising altitude, tingnan yung kalsada. Diretso. Natalo yung mayor, pakanan. Diba? Every 3 years. Natalo na naman yung... pag nanalo ulit, yung kamit tuloy-tuloy. Minsan dadaan pa sa harap ng bahay. Natalo ulit, putol. Bagong administrasyon, bagong... Ganun no ang buhay. Walang continuation ng mga businessmen. Opo, lack of predictability, which is one cause of instability. Sir, how will you spend the next 2 weeks of the home stretch of the campaign? Will you go to the province pa ba? Actually, walang probinsya ang barangay na hindi ko pa napunta. Nung rebelde ako, sundalo ako, parang recall lang. Pag-ikot ko, naalala ba ninyo ako? Pag hindi na ako, naalala nyo, dito ako nung tinyente ako. Dito ako nasugatan. Dito ako naputulan ng daliri. Dito ako tinamaan ng granada. O rin ninyo ako pagbubaril ng shirt. May Laguna pa si Senator. So, Senator, thank you for giving us all your thoughts. Can you, sir, summarize your